ang bagay sa'yo? Gold ba, forex, crypto, o stocks? Kasi maraming nagtatanong sa akin ng ganito, Coach Lady, saan ba ako pwedeng mag-invest? Saan ba ako dapat mag-trade? Totoo niyan, wala namang one size fits all. Kasi hindi dahil yung iba kumikita ng malaki sa crypto, ibig sabihin bagay na rin yun sa'yo. Hindi rin dahil medyo mas safe sa stocks, automatic yun na yung best option mo. Kasi ang tamang tanong talaga dyan ay, ano ang bagay sa lifestyle, sa personality, sa kapital, at syempre sa goal mo? So, let's break it down in simple terms. Kapag ikaw ay nagsimula na mag-trade sa gold, ang gold parang emotional market. Mabilis siya gumalaw, lalo na kapag may mga global issues, conflicts, mga gera, inflation, interest rates, kumbaga takot sa galaw ng ekonomiya. Nagre-react agad yung gold sa mga ganong pangyayari. Kaya bagay sa'yo yung gold kung, number one, kaya mo mag-antay ng tamang setup. Number two, kaya mong sumunod sa rules at stop loss. Number three, hindi ka padalos-dalos na mag-click ng buy or sell. Number four, kung gusto mo ng malinaw na technical setups. And siguro, hindi bagay sa'yo ang gold kung madali kang kabahan sa bawat galaw. Parang papatid kumbaga yung, yung ugat mo kapag nakikita mo yung movement ng market, ang bilis. Bigla makikita mo, akit siya ng 400 pips, babagsak ng 500 pips. Tapos, hindi rin bagay sa ito kapag lagi kang atat. Gusto mo laging mag-trade kahit wala ka naman talagang malinaw na setup. So, kung ganun ka, iwasan mo ang gold. Next naman is Forex. Ito naman yung para sa mga tao na gusto ng consistent, structured. Ang Forex ay foreign currency exchange. Kaya siya Forex. From the word foreign currency exchange, palitan ng currencies. So for example, US dollar, Japan yen, Canadian dollar, Swiss franc, euro, pound. Ito yung mas structured. Ito yung pinaka-structured na market. Siyempre, basta aaralin mo ng tama. So, dito, mas fina-follow niya yung mga sessions, Asian, London, New York session. May pattern siya, tsaka may rhythm. So, bagay na bagay sa'yo yung Forex kung gusto mo ng routine, gusto mo ng sistema. Kaya mo mag-trade sa specific time lang. Mas priority mo yung consistency compared sa jackpot. And syempre, willing ka aralin yung market behavior. And hindi naman bagay sa'yo itong Forex kung ayaw mo ng rules, ayaw mo ng proseso. Gusto mo lagi may adrenaline. Gusto mo yung mabilis ang kita. Kasi from gold trader ka, tapos lilipat ka ng Forex, sobrang maninibago ka. Kasi parang naiinip ka. Ano ba ito? Ang bagal lang kita. Kasi ang Forex parang marathon. Hindi siya parang sprint. Next naman natin, crypto. Ito para sa akin, ang crypto para sa mga matataas ang risk tolerance. Kasi para sa akin, crypto, ito yung pinaka-wild. Kasi pwede siyang umakit na 50% today. Tapos bukas 30%. Tapos wala pang tulog yung market, wala siyang pahinga. Tapos may mabasa lang na ganito, may news lang, may mag-tweet lang na ganyan. May mga influencers na mga hype, gagalaw at gagalaw siya agad. Kasi most of the time, ang crypto is driven by sentiments. So ngayon, bagay sa'yo ang crypto kung siguro kaya mong tanggapin yung malalaking swings like bogs, 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 like akyat baba talaga siya ng sobrang lalaki. Kung acceptable yun sa'yo. Pwede rin sa'yo yung crypto kung hindi ka emotional sa drawdown. When you say drawdown, talo, loss, paper loss. So, kung hindi ka naman masyado affected sa ganun, kaya lang, extra money ko lang naman yan So, pwede ka sa crypto. Bagay rin sa'yo yung crypto kung long-term thinker ka or marunong ka mag-manage ng risk. Kasi pwede rin siya sa mga tao na gusto nag-spot trade lang. And bagay rin sa'yo to kung syempre kung naiintindihan mo na or hindi lang naiintindihan accepted mo na volatile talaga yung market na yan. And hindi naman bagay ito sa'yo kung hindi ka makatulog. Gumagsak yung presyo katulad ngayon sa Bitcoin. Di lang Bitcoin, halos lahat, even the altcoins, meme coins, nagbagsakan din, pababa. Ngayon ba, nakakatulog ka? Kasi kung di ka nakakatulog dahil sa bagsak na market, hindi para sa'yo yan. And hindi rin para sa'yo to kung parang may urge ka na gusto mong ilagay lahat ng pera mo dyan. Kasi, yes, crypto can make you rich fast. But it can also teach you painful lessons faster. So, ang next naman natin is stocks. Ito naman para sa akin, ang stocks ay para sa mga long-term and stability seekers. Ang stocks ay, kumbaga, ownership siya ng isang kumpanya. So, ito, medyo mas mabagal yung galaw kumpara sa Forex and crypto. Pero guys, ito naman, mas stable siya, mas predictable siya in the long run. And I think, bagay sa'yo ang stocks kung, number one, may long-term goal ka. Most especially, say for example, retirement, wealth building, yan.
And para sa'yo din 'to kung ayaw mo ng everyday stress sa chart. Ayaw mo ng i-stress sa chart, ayaw mo siyang tinitignan. Para sa'yo rin 'to kung gusto mo ng steady na growth, gusto mo ng dividends for your passive income. So, I think 'pag eto ka, mas nasa investor side ka instead of trader. Magkaiba kasi ang investor sa trader. So, kung gano'n yung risk appetite mo and character mo when it comes to investing, then perfect sa'yo talaga yung stocks. So, hindi naman bagay sa'yo yung stocks kung ikaw naman, gusto mo araw-araw may aksyon, gano'n. Nabo-bored ka, ta's naiinip ka kapag di gumagalaw yung presyo. Parang ano ba 'yan, ang bagal, boring. Lalo na kapag gold trader ka just like me, sobrang yung stocks para sa'yo, ano naman na sobrang bagal, di ba? So, alamin mo, ano ba bagay sa'yo? Tanungin mo yung sarili mo. Number one, gano'n kalaki yung gusto mo or kaya mo i-risk? Gaano karami yung available na oras sa'yo para mag-invest or mag-trade? Kaya ko bang mag-antay? Nagiging emotional ka ba 'pag talo ka? Which is I believe normal lang naman sa una. But when you get used to it, you will be able to understand, to accept that losses are normal. And you also have to ask yourself, ano bang goal mo? Long term ba? Short term ba? Kasi say for example, kailangan mo na yung pera next month. Hindi mo naman siya pwedeng ilagay sa stocks kasi pang long term ang stocks eh. So, ito lang ma-advise ko sa inyo. Do not adjust your life for the market. You choose the market that fits your lifestyle. And that's how you will be able to survive and grow.